Good morning mga ka-journey. Ngayong araw, gawa tayo ng trellis para sa ating ampalaya. Hindi ko na po naipakita sa inyo paano ako nagtanim ng ampalaya kasi nag-try muna ako kung mapapalago natin siya. So far, out of 50 na seeds na tinanim natin, nakapagpatubo tayo ng more than 38. So, itinanim po natin yung 38 na yun dito sa area na to. Pinagsama-sama lang natin siya. As you can see, parang more than 20 square meter to. Nilagay natin lang siya lahat. Tapos yung iba hindi na natin itinanim. Hinayaan na natin siya. Kasi magiging super crowded na sila pag tinanim natin yung buong 38. So ngayon, nakapaggawa na rin ako ng trellis. Sinubukan ko tong kulay blue na twine na one ply. So far naman medyo okay eh. Kaya ito rin yung gagamitin natin dito sa pangalawa. Gumawa rin ako ng mga poste. Ito, mga poste nila, ano lang, yung mga sanga ng puno. Gamit ko lang yung mga sanga ng puno. Yung katulad na ginamit natin sa bakod. So far naman, matibay naman siya. It seems na kakayanin niya yung bigat ng ating ampalaya kung sakaling mamangano siya. Tapos kung sakaling hindi kakayanin, baka maglagay na lang tayo ng alambre, mga sa gitna o kaya in between nung ating trellis. So itong second portion wala pa. So gawa natin, pakita ko sa inyo paano ako gumawa ng trellis. Katulad na sabi ko, ginamit ko lang itong one ply na twine. Kasi chine-check ko kung gaano ba siya katibay, kung kaya niya bang suportahan yung ampalaya natin. Then kung sa gumamit tayo ng iba, gamitin na lang natin, since sabihin na natin small portion lang naman to ng farm, pang sarili natin consumption, or in God's grace kung magbunga siya ng mas marami, ma-share tayo sa kapitbahay or makapagbenta tayo, at least additional generating income para sa ating farm. So samahan nyo ako, gawa tayo ng trellis. Hindi pa ako magaling doon sa mga ginagawa nila na kino-connect lang nila na hindi na kailangan putulin. Sa atin ngayon, putulin muna natin kasi hindi pa tayo biyasa para dun sa ganung style. Then pagka naging biyasa na tayo, saka natin po connect. Ensure lang natin na mahigpit para wala na siyang time para lumundo. Medyo matrabaho lang talaga to. Yan, pagkatapos natin nito ng pahalang na gano'n, lalagyan naman natin ng crosswise. Tapos niliitan ko lang yung pagitan para sigurado yung tibay niya. Tapos puputol-putulin ko lang.
So nga pala, ginawa ko lang kada puno, nilagyan ko lang ng isang tali. Yung mula dun sa roots niya, papunta dun sa gagapangan nila sa taas. Tapos, in-overhead ko lang para in case na mag-harvest tayo, hindi naman tayo mahirapan magpitas ng bunga. Kasi kung sobrang taas, kailangan pa natin na hagdanan. Which is, hindi pa siya magiging inconvenient para sa atin. Medyo nahuli yung natin, yung pagte-trellis natin. Pagka pag nagtanim kayo, siguro after 2 weeks, gawin nyo na yung trellis. Kasi meron silang pamahiin na pag wala pa yung gapangan nila doon sa yung overhead na gapangan, parang mas mabagal sila lumaki. Ewan ko lang kung totoo yun. Yung layo po, kayo na bahala. Tansya-tansya na lang. Ako, tansya-tansya na lang ginawa ko. Kaya lang, lang talaga. Kailangan nyo lang ng patience talaga paggawa na itong trellis. Pwede rin kayong gumamit ng lambat. Meron akong nabili sa Shopee. Yung kulay puti. Na sinasabi nila panggapangan daw. Kaya lang masyadong manipis. Siguro pwede natin gamitin 'yon para sa side nung para sa side, yung kumbaga gapangan nila pataas. Pero yung ilalagay rito sa overhead, medyo hindi siya recommendable para doon. Kasi masyado siyang manipis. Baka mabuwal lang o kaya hindi kayanin nung hindi siya kayanin ng yung bigat ng mga ampalaya. Lalo na kung marami kayong tanim. Baka mabuwal lang siya, gumuho. Yung pinagpaguran nyo yung susubukan natin sa susunod yung chicken wrench nut. Baka mas effective pa yan. Lang tayo, hintayin lang natin yung delivery ng wrench net chicken wrench net, then gamitin natin siya kung pwede siya dito sa overhead na trellis natin. Ayun, mas madali yun. Hindi nyo na kailangan na magtali-tali. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Subukan muna natin yung mga ganito. Tapos pagka effective, then kumbaga next season ng pagtatanim natin, yun yung gawin natin. Or yun yung gamitin natin. Hanap tayo ng mga better option. Meron din yung mga talagang nagtatanim ng papaya na hektar-hektar na. Ang gamit nila talaga, alambre na makakapal.
Ginagamit lang nila yung ganitong tali sa ano, sa gapangan nila from root to overhead. Dahil medyo di pa naman tayo ganun kalaki yung budget para sa pagtatanim natin ng ampalaya. Then, gamit muna tayo sa mga low cost but effective. Mag low cost nga tayo, kung hindi naman siya effective, di mas maganda huwag na tayo mag low cost. Natapos na po natin yung pahalang. So, dito naman tayo sa, ano ba tawag dyan? Pasaliw. Tapos kinakross ko lang. Kung itong tali na to nasa ilalim, lilipat naman natin siya sa ibabaw. Baliktad naman. Kumbaga, alternate ko lang. Kumbaga, para tayong naghahabi. Doon lang tayo, pabalik-balik lang. Kumbaga si Sarah Geronimo, paikot-ikot tayo, pabalik-balik.
Ito na mga ka-journey. Natapos na natin yung ating trellis, overhead trellis. So, katulad ng sabi ko, hindi naman kailangan maging costly yung trellis natin. Kung small scale lang naman, pwede na siguro to. Pero siguraduhin lang natin na safe siya. Or sabihin na natin na kaya niya yung bigat ng ating mga tanim na ampalaya. So, katulad na sabi ko, let's try this one first. Then, siguro sa next season natin ng pagtatanim ng ampalaya. Kung hindi niya kaya, then saka natin tibayan. Tapos i-guide na lang natin yung ampalaya natin na gumapang. Kasi sa ngayon, nalay tayo ng lagay. So may mga mas mahaba na dun sa ating nilagay na trellis. So ngayon, i-guide na lang natin siya na daan-daan na wag lang maputol at masaktan. So hanggang dito na lang siguro to para sa paggawa natin ng trellis para sa ating ampalaya. So kung may natutunan kayo, just click the like button at kung ano, paki-share nyo na lang din sa mga kasamahan natin, o kaya sabihin na natin, just let's spread the knowledge para matutunan ng mga iba pa natin mga gusto magtanim ng ampalaya. So have a nice day. God bless.